So in this video, gagawa po tayo ng garden soil. Meron tayo dito mga available na panghalo sa lupa para maging buwaghag yung ating pagtatamnan. So napakahalaga po na ating pagtataniman ay buhaghag para madaling makapenetrate yung kanilang mga ugat. Dito meron tayong topsoil, nangolekta tayo kanina diyan sa baba. Sa paggawa po natin ng garden soil, ang kukunin natin yung topsoil, and then pipili na rin tayo ng maitim na lupa kasi yun yung palatandaan na siya ay mataba, no? Bukod sa topsoil, ito pa rin yung pinagkunan ko nung una, yung pinagulingan, kaya talagang maitim. Yan yung ating topsoil. Then meron din tayo ditong available na rice hull, yung papunta na sa pagkabulok. Magandang gamitin ito sa panghalo dun sa lupa kasi ito ay magiging organic fertilizer na pagka nabulok na siya. So wala tayong carbonized rice hull, okay na muna ito, rice hull na lang muna. And then meron din tayo dito cow manure. Ayan, ngayon pa lang nakikita ko na yung magandang resulta ng anumang halaman na itatanim natin doon sa garden kasi gagamitan natin ng cow manure. Buwaghag. Meron pang isang maganda na panghalo din, yung coco peat, pero wala tayo nun. So okay na muna ito, lupa, yung topsoil, yung rice hull, halos na bubulok na siya, and then yung cow manure. So mimix natin ito, at saka meron din akong na-harvest na ayan, vermicast. So grabe yung yung pag-upgrade natin ng garden. Meron ng vermicast. Meron po akong alaga na vermi, kaya naka-harvest tayo ng konti. So napakahalaga po nitong vermicast sa ating garden. Ito po yung powerful na panghalo sa ating lupa kasi napakabisa po niya para magbigay ng nutrients sa ating mga tanim. So yan yung ating paghahalo-haluin ngayon. Bali 4 sila. Etong lupa, unahin natin tong lupa, taktak lang natin. Okay, isang sakong lupa. Ito ay ilang kilo ba ito?
50 kilos yung sako na ginamit natin. And then yung rice hull, lagyan natin ang rice hull. Muna natin ubusin kasi mas lamang yung rice hull sa kanya doon sa lupa, so dapat pareho lang yung sukat niya. And then itong cow manure, ihalo na rin natin. Yun, no? Ayos. And then itong vermicast. So ito ay vermicast. Ihalo na rin natin kahit kukunti siya, pero dahil powerful nga ito na pataba sa halaman, kahit kukunti yan, ihalo na natin para maganda yung result ng ating pagtatanim. So pinaplano ko sa lupa na ito na lettuce yung isang itatanim ko para makakain naman ng mamahaling halaman, mamahaling yung mamahaling gulay, special na gulay. So ito, gagamitan natin ito ng kutsara, yung malaking kutsara natin. Nasaan na kaya? Nawawala yung malaking kutsara. So lumiit na yung pala natin, i-mix lang natin ito. Masyadong maliit ito naman, walang handle, maiksi yung kanyang handle. So ang mahalaga, ma-mix natin yan. Parang naghahalo ng simento yan. Para tayo nag-exhibition ito kasi walang handle yung pala. Okay. Ganda ng ating garden soil ngayon. So kahit kulang yan ng kukupit, magandang halo po yan ngayon. Kasi hindi pa man natin nakahalong mabuti. So gusto ko lang mag-sample, kakamayin ko muna. Hindi naman siguro mapapanis ito. Ayan, no? Grabe yung pagkabuhaghag niya. So pagka nagtanim tayo ng halaman dito, kaya yung iba, ito talaga yung ginagamit na punlaan sa pagpasibol nila ng halaman. Kasi ayan, no, grabe yung buhaghag. Yung ugat ng halaman, madali siya nakakalusot di sa lupa kasi buhaghag. Napakahalaga po nun. Yun yung unang-una na kailangan sa lupa nating pagtataniman. Siya ay buhaghag. And then kung may kukupit siya, yun yung naghahawak ng tubig para manatili yung moisture doon sa lupa. Wala. Pero okay na muna to. Masipag lang tayo magdilig, maganda na yan. Okay, pag nahalo natin to, okay na yan. Pwede na nating gamitin sa garden. Yan. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe to my channel. Hit the like button and ring the bell for notification. See you in my next video.